Good day mga brad! Sa video na to, pinagsama-sama namin lahat ng magagandang videos and pictures namin during our motorcycle ride last March 8. This is the second day of our moto adventure. So from Baguio, dinaanan namin yung Halsema Highway papunta doon sa second highest point ng Philippine Highway System located at Atok, Benguet. And then after nun, syempre pinuntahan din namin yung new highest point ng Philippine Highway System located naman siya sa Tinok, Ifugao. At ang pang-finale namin, pumunta kami sa matagal na namin pinapangarap, ang Banawe Rice Terraces located at Banawe, Ifugao. So, solo rides lang kami dito ng misis ko. So, credit sa kanya, siya yung kumukuha ng video along the way, and then marami kaming surprise na nakita at i-share namin, kukwento namin sa video na to. So mga brad, tara samahan nyo kami dito. Mga brad, from Baguio papunta sa second highest point sa Atok, Benguet, approximately nasa 59 kilometers siya. So, biniyahe namin siya for almost 2 hours. Nagdaan kami sa La Trinidad, and then ito nga ngayon yung Halsema Highway. So, ang ganda ng kalsada na yan, brad. Pero make sure, maganda yung gulong nyo. Iyayabang ko lang ang gamit ko kasi ngayon, credit sa Eurogrip. Ang kapit ng gulong, so ramdam na ramdam mo. Hindi ako kinabahan sa mga kurbada. Mga brad, ito na yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo surprise along the way. Ang Halsema Half Tunnel. Located pa rin yan syempre dito sa Halsema Highway, Atok, Benguet. So ang history niya, nagkaroon daw ng landslide, so kinakailangan siyang i-carve para madaanan ulit yung highway. And after that, naging tourist spot na siya. So syempre papalagpasin ba natin yung opportunity na to? Papapicture din tayo dito. Tara! Mga brad, FYI, from Half Tunnel papunta sa second highest point, approximately 7 kilometers na lang eh. So 10 minutes na lang yung biyahe. So yun nga, habang palapit kami dito, Kavay mga excitement din naramdaman ko, pero alam kong una pa lang to, marami pa. Marami pa kaming madadahanan at mapupuntahan. tara mga brad, punta na tayo sa ating second destination, ang new highest point ng Philippine Highway System located at Tinok, Ifugao. Ang distance siya from second highest point to the new highest point is 55 kilometers. So biniyahe namin siya for about 1 hour and 40 minutes. Second surprise mga brad. So along the way naman, from second highest point to the new highest point, so meron kaming nadaanan ditong parang vegetable terraces. So puro mga gulay ang tanim. So habang paakyat kami ng paakyat, palalim ng palalim yung bangin, so nakikita namin ang daming mga vegetable terraces. So syempre, nakakita kami ng magandang spot, so hindi rin namin pinalagpas. Minto kami para magpa-picture at ito ang mga resulta. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-akyat sa pinaka-highest point. Dito ay sinasalubong na kami ng mga ulap. Palamig na rin ng palamig ang temperatura sa bahagi ng highway na ito.
dito ay nakakaramdam na rin kami ng halong excitement at kaba. Bakit kamo? Dahil napansin namin ng misis ko na wala kami nakakasalubong o sumusunod man lang sa amin papunta dun sa itaas. Nagtatanungan na rin kaming dalawa kung tama pa ba yung dinadaanan namin, at minsan ay napapaisip na rin kami na bumalik na lang kaya ulit kami pababa. Ngunit hindi nagtagal, ang takot ay napalitan ng labis na tuwa na ito na, natatano namin na nandito na kami sa tuktok ng new highest point ng Philippine Highway System. Woohoo! Welcome to the new highest elevation of the Philippine Highway System, located here at Tinok, Ifugao. Elevation is 7,968 feet above sea level. So yung second highest point kanina is 7,400 feet lang. So kaya ito officially ang new highest elevation. At syempre bilang isang motorcycle rider, ang maakyat at mapuntahan ang pinakamataas na highway system dito sa Pilipinas ay isa sa pinaka-ultimate goal at pinapangarap na mapuntahan bilang motorcycle rider. From highest point, dito kami nagdaan sa bulubunduking kalsada papunta sa Banawe, Ifugao. Pero ito yung tumambad sa amin. Along the way, mga ginagawa at nire-repair na kalsada dahil sa landslide, natabunan yung sementadong daan at pati yung mga harang sa gilid ay nasira din. So napakalalim ng bangin, at dito sa punto na to, natatakot kami kung tutuloy ba kami doon, kasi baka mamaya along the way, bandang gitna, sarado, wala kami madaanan, wala kaming choice kundi umakyat ulit dun sa taas at piliin ang daang pinakamalayo patungo sa Banawe, Ifugao. Pero ganun pa man, patuloy pa rin kami sinusurpresa ng lugar na ito. Habang binabagtas na namin ang highway sa Banawe, Ifugao, ito ang sumasalubong sa amin, makakapal na fog at paminsan-minsang ulan na lalong nagpapalamig sa aming nararamdaman. Malamig na hangin at may kasamang ulan ang umahampas sa aming katawan, kurbada at basang kalsada ang aming tinatahak patungo sa pinapangarap namin mapuntahan, ang Banawe Rice Terraces dito sa Banawe, Ifugao. Sa wakas, ito na kami sa finish line ng aming moto adventure sa araw na ito, ang marating ang Banawe Rice Terraces dito sa Banawe, Ifugao.